Isang traidor, si Odin. Well, tama kayong narinig. Dahil kalat na kalat ang teorya na ito sa lahat ng community ng Record of Ragnarok, na even me ay gulat na gulat. Ulitin ko lang, teorya pa lang, so meaning ay wala tayong pruwebang may bibigay na ito ba yung magaganap sa manga, pero may mga hints at foreshadowing na kung ibibigay sa inyo na pwedeng maging connect sa upcoming chapters ng Record of Ragnarok. So bago tayo mag-umpisa, please follow our Facebook page and YouTube channel para lagi ka updated pag may mga bagong release video tayo. Maraming salamat. So ano pa bang hinihintay natin? Let's go! Let's talk about kung sino nga ba si Odin. Si Odin ay may itsura ng isang matanda na nakasuot ng formal na damit. Siya ay may mahabang buhok at may eye patch sa kaliwang mata. Kinikilala siya sa pagiging tahimik pero mapag-obserbang god sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Palagi nga itong may kasamang dalawang uwak sa kanyang balikat na nagngangalang Hagin and Munin. Hindi nga natin nakita yung strength and capabilities ni Odin. Pero base sa nakikita natin sa manga at anime, for my opinion, si Odin ay kinoconsider na kapantay ni Zeus when it comes sa strength, power, and also authority. Kaya kahit si Zeus ang ruler ng Olympus at kinikilalang gods of all cosmos, ay hindi niya basta-basta mapapasunod si Odin sa kanyang mga kamay. Pero dahil kumampi si Odin sa mga gods sa paglalaban ng Ragnarok, naging mahirap ito sa panig ng mga mortal. Sa kadahilanang nasama rin dito ang kanyang anak na si Thor at Loki, na isa sa mga pinakamalakas sa Asgard. So dako naman tayo kung bakit ko nasabi na magtatraidor si Odin sa mga gods. Way back sa chapter 55 nung natapos ang paglalaban nila Buddha at Hajun, ay biglang pumunta si Odin sa mismong waiting room ni Beelzebub. At galit na galit nga nitong sinabi na matagal niya na itong hinihintay ang paglalaban ng Ragnarok. Kaya hindi niya papalagpasin kung sino man ang mag-i-interfere o manggugulo sa mismong kompetisyon ng Ragnarok. Kasi mga senpai, nagawan ni Beelzebub mabring si Hajun sa lugar ng Valhalla at itapat kay Buddha sa Sixth Rod. Kaya ayun yung naging reason kung bakit nagalit si Odin sa pangingialam ni Beelzebub. Pero sa pagiging mapag-obserba ni Beelzebub ay nalaman niya yung pakay ni Odin. Then doon naputol yung pag-uusap nila. Kasi mga senpai, ang lugar na Valhalla na pinaglalabanan ng mga mortal at gods ay hindi talaga sakop ni Zeus. Kung babasahin nyo nga yung Norse mythology book ay pagmamay-ari ito ni Odin, or siya ang ruler nito. Kasi we all know na nasa Olympus talaga nagahari si Zeus. Then magkaiba ang Norse mythology at Greek mythology. Si Odin ay isang Norse god at sa Valhalla nagaganap ang mga pagdidwelo ng mga matatapang na warrior. Kaya once na namatay ka sa Valhalla, ang iyong kaluluwa sa kabilang buhay ay mapupunta sa Norse paradise na pinangako ni Odin. Pero sa Record of Ragnarok ay sinabi pag once na namatay ka sa paglalaban ng Ragnarok ay hindi ka na pwedeng mag-exist o ma-resurrect, bali makakalimutan na yung buong existent mo, mapa-Olympus man yan at sa mundo. So dito po lang magkakaroon na talaga tayo ng idea kung bakit sinabi ni Beelzebub na matagal na ni Odin pinaplano ito. Kasi for my opinion ay pwedeng hawak-hawak pa rin ni Odin ang mga soul o kaluluwa ng mga namatay sa Ragnarok. So possible na matapos ang Ragnarok ay pwedeng maibalik ni Odin yung mga namatay sa loob ng Valhalla. At ito ang pinangako niya kay Bruhel. Pero nakadepende yan sa kanya. Kaya for sure na binabalak niya mabawasan ang bilang ng mga Greek gods para mas mapadali na lang sa kanya ang pag-conquer nito. Lalo't this time ay wala na si Hades at Poseidon na isa sa mga powerful gods ng Olympus. Let's talk about Valkyrie. Ang mga Valkyrie o katulad kay Bruhel ay mga tapat na tagasunod ni Odin sa Valhalla. Yap, tama kayong narinig, ang lahat ng Valkyrie ay tagasunod lang ni Odin. Nakakagulat no? Kahit nga si Bruhel na namumuno sa mga mortal ay tapat na tagasunod ni Freya at Odin. So yung source ulit natin is from the book of Norse mythology. Sinabi nga dito ang mga Valkyrie ay isang tagapagpili ng mga warrior kung sino ang karapat dapat dalhin sa Valhalla para sanayin at ihanda sa magaganap na chaos na Ragnarok. Halos similar nga mga senpai yung Record of Ragnarok na anime sa story ng Norse mythology.
Sa pagpili pa lang ni Bruheld ng mga warrior para ilaban sa Ragnarok ay parehas talaga. Although nagkaroon nga ng unting twist kasi mismong mga gods ang kalaban nila Bruheld. So possible ba na simula't umpisa ng Ragnarok ay pinaplano na talaga ni Odin na ginamit niya ang mga Valkyrie para mapahina ang puwersa ng mga gods sa Olympus. Dagdag mo pa kaya't yung naging reason bakit tinanggap ni Bruheld ay para mapalaya si Siegfried na dating kasintahan ni Bruheld na kinulong ni Odin sa Tartarus. Bali ito yung naging blackmail ni Odin kay Bruheld para mapapayag ito sa kanyang masamang balak. Kasi alam naman natin ang mga Valkyrie ay sumusunod lang kung ano ang tama. Pero si Odin na yan ang kinikilalang gods na trickster at manipulative. Alam nyo ba, na-reveal sa chapter 85 yung sinabi ni Beelzebub na gusto ni Odin buhayin ang mga primordial gods? Ano nga ba yung mga primordial gods? Sila yung pinakaunang gods o ninuno. Kumbaga lolo na nila Zeus at Hades. Kasi si Kratos na kanilang ama ay anak ni Gaia at Uranus na isa sa mga primordial gods. Pero sa kanilang family tree, ang lahat ng lalaki ay pinapatay ang kanilang ama para makonquer yung trono at maging isang father of all god na katulad kay Zeus. Malalakas ba ang mga primordial gods? Oo, malalakas sila. Ang good example nga dito ay nakita natin sa manga ay si Gaia na kinikilalang mother of all creation. Nagawa niya ngang gawin ang mundo at mabring ang ibang species at magasik ng lagim sa Olympus gamit ang pinakamalakas na species. Walang iba kundi ang mga giants. Nagawa nga ni Gaia mapahina ang kalahating pwersa ng Olympus at mabigyan ng red alert ang mga Greek gods na kailangan tumulong pumunta sa frontline. Imagine mga senpai, si Gaia ay hindi pa yung pinakamalakas sa lahat ng mga primordial gods. Pero nakaya nito magbigay ng sakit ng ulo kanila Zeus at Hades. So possible ba na tinutukoy ni Beelzebub na bubuhayin ni Odin na primordial gods ay si Uranus? Dahil suitable naman dahil galit ito sa mga new generation gods ng Olympus. Or ibang primordial gods ang gustong buhayin ni Odin na alam niya mag-benefit siya dito. Nakakapagtaka no? Connected ang Valkyrie kay Odin at ang Valhalla ay sa kanya rin. Then ang lahat ng mga namamatay dito ay napapasakamay niya ang authority ng kaluluwa. Then na-reveal pa yung gustong pag-resurrect ni Odin sa mga primordial gods. So meaning ba nito from the start until in the end, nakaset up na ang lahat na hindi hahayaan ni Odin na ma-wipe out yung mga mortal na isa sa mga pinangako niya sa tapat niyang tagasunod na si Bruheld. Dahil ang gusto niya bang ubusin ay walang iba kundi yung mga Greek gods, ang tinuturing nating pinaka main villain. At para na rin makuha niya ang title ng Gods of All Cosmos. So napaka-interesting nga kung ito yung mangyayari, lalo't ang author ng Ragnarok ay 60 to 70% ang ginagaya niya sa real story ng every mythology. Pero theory pa lang kaya wala pa tayong kasiguraduhan. So ano yung maging opinion nyo? Magiging traitor ba si Odin sa Record of Ragnarok? Just comment below at pag-usapan natin yan. Ayun lang, paalam!